DCXL Ito na News. tayo. Yung paggamit naman ng basura bilang source of energy, maganda ito. Pinag-aaralan po ng mga eksperto, ayon yan sa Department of Energy. Si Undersecretary Mario Marasigan ng DOE makakausap natin. Yusek Marasigan, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Morning po, Sir Aljo. Lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay. Maganda ito, ha? Paggamit po ng basura bilang source of energy, pinag-aaralan ng mga eksperto. Opo. Paano po ito, sir? Anong klaseng, saan po gagamitin? Paano po magagamit bilang source of energy mga basura? Anong klaseng basura ito? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Pero marami na pong teknolohiya na meron tayo sa buong mundo kung saan ang basura po ay magagamit para mag-produce ng elektrisidad or iba't ibang klaseng fuel. Sa katunayan po, meron na po dito sa atin na mga mangilan-ngilan na maliliit na proyekto kung saan po nagagamit ang ating basura. Unang-una po, yung mga nabubulok na basura, pwede po yung mag-produce ng methane. At yung pong methane ay panggatong para mag-produce ng elektrisidad. Meron din naman po tayo na direct combustion. Yung po bang talagang mga organic materials na pwedeng sunugin, ay pwede naman pong gamitin ninyo bilang panggatong sa pagpuproduce ng electricity. At yun naman pong ibang mga klase na hindi basta-basta nabubulok, ito naman po ay pwede nating i-convert as yung tinatawag po nating refuse-derived fuel. Or nagiging liquid fuel po yun na pwede pong gamitin sa iba't ibang mga paraan. Yun naman pong iba pang may mga organic materials tayo, pwede rin pong gamitin na para mag-produce ng briquettes para po bang uling. At yung uling po na yun ay pwedeng gamitin sa iba't ibang paraan. Pwede pong pang-init, pwedeng panluto, at pwede na rin po para gamitin itong pag-produce ng enerhiya. Kaya marami po mga teknolohiya na pwede pong i-gamitin. Yun nga lang po, kailangan nating maging mainat dahil alam naman po natin na ang direct combustion po ay pwede po magkaroon po ng hindi magandang epekto sa ating kapaligiran, lalo na kung hindi ito makakasunod sa mga environmental standards. O paano po natin gagamitin yung teknolohiya kung meron tayong batas niyan sa against environment? Tama po. Kaya po, ang lahat ng proyekto po na pagdating sa waste to energy ay kinakailangan sumunod at marating po nila yung mga standards na isinasaad po ng ating Environment Act. Paano po yung mga makina po niyan sa manggagaling ho? Dito sa atin gagawin or abroad? Pwede pong meron tayong importahin ng mga technology, lalong-lalo na po yung wala pa po dito sa atin. Wala pa po talaga ditong dedicated na manufacturing facility para gumawa ng mga combustion engines na pwedeng gumamit ng ating mga basura. Mm-hmm. Sino po mga ngasiwa po dyan? LGUs or private to mga kumpanya? Basically po, kung ito po ay gagamitin sa pagpuproduce ng fuel o pagpuproduce ng electricity, ang kailangan po dito ay private sector. Yan po yung nakasaad sa ating Electric Power Industry Reform Act. Okay. Pero katulong po rito at kaakibat natin ang mga local government units dahil sila po ang namamahala ng ating mga basurahan o yung ating mga landfill. Okay. So, with this technology, asahan natin, sir, dito mga basura nagkalat. Pag may baha, dahil sa basura, malilinis na ang bansa sa basura? Kayo, in fact, yung mga waste-to-energy project ay hindi lang para gamitin ito sa pagpuproduce po ng enerhiya. Kung hindi, para na rin po ito malilikom natin ang lahat ng basura natin, maiayos natin, magkaroon po ng tamang segregation para maihiwalay po natin alin ang pwedeng gamitin sa industriya, alin ang pwedeng gamitin kahit po sa paggawa ng fertilizer at ano po yung hindi pwede at na dapat po ay siya nating ilagay sa ating mga landfill. Okay, so ito din, pangkabuhayan na rin ito ng ilan natin mga kababayan na makiisa na para mag-segregate ng basura, mangolekta ng basura at ibenta para po sa enerhiya. Ganda yun. Benta para sa enerhiya ang basura. Tama po kayo. Yan po yung ating matagal ng adikain. Di po ba sabi nga natin noon pa, may piso sa ating basura. Yun. Yun na lang. Kaysa magnakaw ng tanso. Opo. Nagnakaw ng mga wires na Meralco, kung ano-ano. Nagnakaw ng mga bakal na
proyekto ng gobyerno para lang ibenta sa mga 24 hours junk shop, ito basura. Maganda ito. Nakakatulong pa sa kalinisan ng bayan. Tama po kayo, Sir Aljo. Hingi daw kami ng update, sir, sa investigation ninyo sa Siquijor brownout. Sa ngayon po ay patuloy pa rin po ang ating pong pagtatapos ng ating mga report, yung pong ating mga investigation, para po magkaroon po tayo ng final na dapat gawin sa Siquijor. Dapat po at sa kagandahan naman ho pagkakataon, buhat po nitong weekend, wala na po na tayong naitala na mga outages o service interruption. Okay, balikan ko lang ho yung mga machine. Opo, yung mga machine pong gagamitin po natin sa yung mga basura na gagawin po nating enerhiya. Magkano ho yun, sir? Paano po ito? Mahal ba ito kung bibilhin po ng mga ilan natin mga kababayan ng nais po magnegosyo nito sa Pilipinas? Well, ito naman po ay merong karampatang pag-aayos ng tarifa at i-determine po kung ano yung dapat na o yung sapat na makakatulong sa ating mga investors pero hindi rin magdudulot ng mas mahal na kuryente. Meron po naman tayong regulatory framework tungkol dyan na isinasakatuparan ng ating pong Energy Regulatory Commission. Kaya kung pagsasama-samahin po ang lahat ng klase ng fuel natin, mapapababa po natin ang ating presyo ng kuryente dahil tanda po natin, ang basura ay indigenous. Hindi po natin ini-importa ito. Kaya kung ano po yung mga presyo o gastos natin, mai-recover po ng ating mga investors at makakapagbigay po ito ng karampatang presyo ng kuryente. So parang alternative ito sa coal, no, sa atin and water na kuryente sa Pilipinas. Ano bang pinagkukunan ng kuryente sa Pilipinas? Coal and hydro. Tama ho ba? And solar. Ayan na. Marami sa ngayon, fuel. Mayaman po ang ating bansa sa renewable energy. Lahat po ng klaseng renewable energy, meron po tayo. Kagaya po ng nabanggit ito, hydro, medyo thermal din po. Thermal. Solar, may wind, meron na diesel. Solar at saka offshore wind. Kaya itong biomass ay pwede po rin nating ituring na isang renewable energy. Pwede ho bang makabili ng maliit na machine ito para gagamitin po sa maliit na community? O yan, maganda ito eh. Maliit na community lang para sa ganun, may sarili silang kuryente through their basura. Ano po tayo mga maganda yata ganun, sir? Opo, per community na lang ba? I-distribute ito mga machine na ito. Tayo mga proyekto na naumpisahan na, matagal na, bilang pagsasaliksik na rin po natin, pagka-conduct ng research, yung pong biogas technology, kung saan po, yung lahat po ng dumi ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo na po yung ating mga baboy, iniipon po yan po sa incubator para mag-produce ng methane. At yung pong methane, nagagamit na natin dati pa sa pagpapailaw o panggatong po sa ating pagluluto. Okay, sige po. Saan na lang po na. Abangan ho namin ang teknolohiyang ito, sir, ha? Sa pangkalahatan. Maraming salamat po, Yusek Mario Marasigan ng Department of Energy. Good morning po. Maraming salamat din po. Mabuhay po tayong lahat at good